Paano sasagutin ang mga taong walang respeto sa iyo? How should we respond to people who hate us, who seek to destroy us, who put us down, who constantly do not like us? Walang tao ang makakaligtas sa pambabastos ng iba. Matanda ka, may sasagot sa iyo. Matalino ka, may hindi makikinig sa iyo. Wala kang pinag-aralan, mamaliitin ka. Mabait ka naman, mamasamain ka. Wala kang ginagawa, gagawang ka ng kwento. So how do we respond to people who disrespect us? Anong magandang gawin pag napakasama na nila sa iyo? Sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Siya'y nagtuturo, siya'y nangangaral mismo sa kanya mga kababayan, mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya. Pero tignan nyo naman kung anong ginawa sa kanya. Inilabas siya sa sinagoga, gusto pa siyang patayin, tinatapon siya doon sa bangin. Jesus was not only disrespected, Jesus was hated, and people wanted to kill him. But in the midst of this negative experience, how did Jesus respond? Ano ang tugon ng ating Panginoon? Two things. And please remember these two things. Number one, respond with silence. Tumahimik ka. Your superpower is your silence. Nagsalita ba si Jesus? May sinabi pa siya? Nung tinutulak siya? Nung pinapatay siya? Wala. He remained silent. Because when you are silent, you remove the power from your enemies. Pag tahimik ka, babalik sa kanila yung mga masama na sinasabi nila. Pag tahimik ka, wala silang mapag-uusapan. Amen? At pag tahimik ka, sila maingay, lilitaw yung totoong ugali nila. Na sila ay mga taong walang modo. Sila ay mga taong walang pinag-aralan. Na sila ay mga taong walang kagandahang kalooban. Ano ang kasabihan na ang latang maingay, walang laman? What does that mean? That confidence is silent and insecurity is loud. Alam nyo na ha? Pag ang tao ang ingay-ingay, pag sinisiraan ka, insecure sa'yo yan. Ikaw ang mananalo, ikaw magwawagi, ikaw ang lilitaw na mabuti at tama, tumahimik ka lang. My dear friends, remember this also. Do not waste your words to people who only deserve your silence. Kung binabastos ka, hindi ka nire-respeto, hindi para sa kanila ang inyong mga salita. Do not waste your time with people who do not love you, do not like you, do not appreciate you. Go to those people who accept you. Hindi ka nga nila gusto eh. And nothing you will do or say will change their minds and their hearts. Dahil maraming taong matigas ang ulo, matigas ang puso. Sino makakapagbago sa kanila? Hindi ikaw. Ang Diyos lamang at sila. Pag ginusto na nilang baguhin ang sarili nila, thank the Lord. Pag binago sila ng Panginoon, praise God. But do not waste even 1 second trying to change these people. Just be silent. Kahit na sinasaktan ka na, binababa ka na, minamaliit ka na, be silent. Tahimik ka lang. Why? Because if you read in Exodus, God said, be still, and I will fight for you. Ang Diyos ang makikilaban para sa iyo. Sinong mas malakas? Ikaw? Ang Diyos. Be still, be silent, have faith in the Lord. God will do something about that problem with these bad people. Amen? So how do we respond to disrespectful people? One, respond with silence. But secondly, respond by moving forward. Do not get stuck with toxic
people. Do not stay with people full of hate. Move forward, leave negative people. Just like what Jesus did. Narinig nyo ba? Tinutulak siya, dumaan lang siya, naglakad lang siya, iniiwan niya. Iwas drama ka na. Sayang ang buhay. Wala kang mapapala sa pakikipag-away diyan sa mga taong ayaw ka. Kasi no matter what you do, they have made up their mind and heart. They do not like you. Go to people who love you because whether you are good or bad, because they love you, they will embrace you. They will accept you. Life is so short. Our time in this earth is just a little bit. Wala kang mapapala, wala kang makukuha sa pakikipag-argumento, pakikipag-away dyan sa mga taong yan. Read the Bible, read the good news. Yes, Jesus talks, argues with the Pharisees, with the scribes, yung mga taong ayaw ang ating Panginoon. But after noon, pag nakikita niya, matigas yung ulo, matigas yung puso, aalis ang ating Panginoon. He does not stay with them. He continues with His mission. My dear friends, there is a more important mission. Our mission here on earth is not to win arguments. Our mission here on earth is not to convince people. Our mission here on earth is not to prove that we are right and they are wrong. Anong mission natin dito sa mundo? Baka makalimutan niyo po. Dalawa. It is to glorify God. And second, it is to love others as we love ourselves. Iwanan niyo yung mga taong ayaw sa inyo. Walang pagmamahal na maibibigay yan. At kadalasan yung mga taong punong-puno ng galit at pagkamuhi, sila yung mga taong hindi rin nila matanggap at kayang mahalin ng kanilang sarili. How can they give you love if they don't love themselves? People who hurt you are people who are hurting. Unawain mo na lang yung mga taong yan. May problema yan, may pinagdadaanan yan. Tignan niyo po yung salitang influence. Doon sa gitna ng salitang influence is a word, flu, F-L-U. Anong ibig sabihin ng flu? Sa Tagalog, lagnat, sakit. So see, if you are in the presence of wrong people, you get the flu. Nakahawa ka doon sa kanilang sakit. Pick a good company. Choose good people. Surround yourself with loving, happy company para yung lagnat na makukuha mo, hindi nakakasama sa iyo, kung hindi nakakapagpabuti at nakakapagbanal. Amen? Are you in the wrong company? Are you surrounded by disrespectful people, abusive people, people full of hate? Please move forward. Please leave them. Choose to walk away. Choose your peace. Choose to be happy. Walang masama doon. Kasi pag depressed ka, pag malungkot ka, hindi ka makagagawa ng mabuti. Kasi pag affected ka sa ginagawa ng ibang tao, sayang yung sanang magagawa mo na makakatulong sana sa iba at makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. It's very difficult to be holy, to do good things when you're drowning in sadness and depression. Amen? Move forward and do not worry, because as you journey in this life, you are not alone. Iwan mo man yung mga taong yan, hindi ka nag-iisa kasi kasama mong Panginoon eh. Siya umalis, hindi siya nag-aalala kasi alam niya kasama niya ang kanyang Ama. Kaya huwag ka rin mag-alala. Walang mawawala sa iyo pag nawala ang mga taong yan. Mas marami pa ang darating sa iyo. Maybe these people are holding you back. Amen? You cannot grow in the midst of negativities. You also need sunshine. You also need tender loving care. So go to those people who can help you to grow, to be good, and to become more loving. How do we respond to disrespectful people?
remember, be silent and move forward. And we pray that we would become a lot more peaceful, happy, and holy.